Hi everyone, welcome to our YouTube channel and Mother and Son podcast. So I'm Eliza, I'm the mother of Kivan. And I'm Kivan. Yes, we live in the Netherlands for a few years. I live here for a few years and I live here in the Netherlands like 1.5, almost 2 years, guys. yes, almost 2 years this coming September. And we are originally from the Philippines. So we have, ito yung unang podcast namin na mag-ina. So ito yung episode 1 ng podcast namin. So ang pamagat ng episode na to is How is your life in the Netherlands? Parang hindi naman siya podcast, guys. Parang Q&A. Yes, parang question and answer lang. Q&A nga. So, ako muna yung magtatanong. So, may mga tanong ako sa kanya, mga 13 questions ata yung na-prepare ko. So, kailangan niyang sagutin niyo ng thoughtful and honest. So, hindi yung parang hindi niya kailangan magtago kung ano yung nararamdaman niya. So, yung unang question ko is, how are you, Ivan? Okay lang naman, guys. Medyo may malaking pagbabago pa. Medyo nag-mature daw na onti. Tapos medyo pumogi rin. Okay, pumogi. Nag-matured. Paano nag-matured? Parang ano ba? Ano kasi, syempre lahat naman tayo may mga kanya-kanyang problema ba? So yeah, nakahandle naman with families. Just na-understand yung mga problema. Nakakatulong na rin. So, parang gano'n ko lang nakikita yung sarili ko na nagmamature na Parang kaya mo nang i-handle yung... parang kaya ko na bang i-handle yung sarili ko tapos tumayo sa sarili kong pa. So Ganun ba? parang kunyari, pag may nangyari is, Kaya kaya mo nang solusyonan. kaya ko ng solusyon, hindi katulad dati na, Tito, may nanapak sa akin. Ganun ba? Ganon. So, nag-mature siya sa mga ganong, sa Bagay. mga ganong level. Parang ano ba, medyo mas tumalas yung isipan ko. So, nag-matured ka. How are you? Nag-matured ka dito nung nandito ka sa Netherlands. Actually, that's really nice. Actually, sa ibang bansa talaga nakaka-matured. Yeah. Ang second question ko is, paano ka nakapag-adjust in the Netherlands? How do you adjust in the Netherlands? Medyo mahirap-hirap, especially yung language nila dito is di naman English, guys. Yeah. Like, it took me like 9 months to learn So, the language. exactly. Like, really Parang 9 months nilang pinag-aralan lang yung language. But me guys, ilang taon na ako dito pero they are really good. Mas magaling silang tatlong magkakapatid na compare sa language. Kasi ang hirap kasi talaga dito mag-adjust. Number 1 is yung language talaga. Pangalawa, weather, guys. Kasi mga tao ba? Kasi hindi naman natin alam. Kasi nasanay tayong Pilipino lang ba yung sa paligid natin, mga ano ba, sabihin nating Kalahi natin. tas ano, yung Madaling pakisamahan. ba? So, yun doon ka nag-a-adjust. Tas kasi hindi rin parang ano ba, meron din kasing time na sa train ba, syempre lahat ng tao magtitinginan sa'yo. Doon din ako nahirapan mag-adjust. Parang napapaisip ka na lang, may mali ba sa damit mo? Actually, I have that problem also. Kasi dito, pag hindi naman sila hindi sila Hindi sila ma-judge ka. Hindi sila judgmental, hindi sila body shame. hindi. Parang tinitignan ka nila. Sometimes you don't know bakit. Sometimes parang, yun nga yung pagkasabi ni Kivan. Pero, meron akong friend, tinanong ko siya, sabi ko, bakit kayong mga Dutch? Sabi ko, tinitingnan nyo kami. Sabi ko, lalo na pag nasa beach or gano'n. Sabi nila, your skin tone is really nice. Sabi, gusto nila yung kulay natin ng mga Pilipino. So, doon ka nag-a-adjust sa Talagang mahirap pa. Kasi pag pumapasok siya sa school, guys, kailangan niya mag-train at saka mag-bus. So, yun yung travel niya everyday. Isang oras yun, guys. Isang oras siya. So, yung third question ko is, how is your school here compared to the school in the Philippines? Kamusta yung school mo dito? Tapos yung school mo sa Pilipinas. Anong pagkakaiba ng school mo? Totally kasi yung system dito ng school is, grabe talaga ang laki ng pinagkaiba sa Pilipinas. Dito kasi sa Pilipinas, yung sobrang batak na ng mga estudyante, wala pa magbabayad, ganun ba? Dito kasi,
chill lang talaga kami. Oh yeah, guys. Basic lang yung mga natututunan, Mm-mm. walang payment, sagot talaga ng school lahat. So, wala silang tuition fee. Hindi kami nagbabayad. Yeah. Depende yun sa school, sa mga ibang private, ganun. Merong mga ibang school na magbabayad ka, pero most talaga hindi. Hindi naman yung sa bayad. Parang, siguro pag kasi sila Evo, actually, meron silang binabayaran ni Aliyah is 190 euro lang a year. Dalawa na sila. Yun lang. Yun lang yung binabayaran nila. So, libre din sila sa lahat. Hindi sila, alam mo ba na pumapasok sila na dito ng, nagdadala ba kayo ng ballpen? Wala, di ang laman yung ano ko yung Mm-mm. bag ko, laptop lang talaga. Lahat ng gamit nila from school, lahat ng gamit nila from school, Sagot talaga. sagot talaga ng school. Kahit So, yung may occasion ba, hindi na kayo mismo yung bibili, talaga sagot ng school. field trip. Parang Diba? ganun ba, talaga sagot, hindi na kayo magbabayad ng ticket, walang ticket, Mm-mm. ganun. Pag may assignment or project, hindi kayo magbabayad, teacher mismo magbibigay sa inyo ng gamit. So, anong palagay mo sa school mo dito? Masaya ka naman sa mga kaklase mo, gano'n. Masaya naman, pero medyo naman yung mga iba, medyo ba, alam nyo na guys. Medyo, medyo matilok guys. Tilok Ano ba? yung matilok? Kulit. Makulit. Yung mga klase mo makulit. Oh, may Nakakasabay ka naman sa trip ng mga klase mo. Of course. Oo naman, syempre. So, do you have any friends here? Yes, marami guys. Simula nung, I think, September, nandito ako last year. Tapos December, I joined the basketball community. Tapos gumawa kami ng pangalan, tapos doon na kami nakilala. Parang yung mga bata bang or older than us na gusto mag-friends sa amin. Talking about our culture and saan ako natuto mag-basketball guys. So marami-rami talaga, especially sa Utrecht, doon talaga ako kilala. Sa namin ano ba kasi yung yun? Like head city namin mismo. Sa Kasi city ito kasi kasi, guys, probinsya to ng parang part ng Utrecht. Kasi Utrecht, yung city, ito yung province ng Gauteng. yes, parang parang sa atin is Dagupan. So we live in mga Kalasyaw, no? Ganun. Oo. Parang ganun, doon ako nakilala kasi doon talaga ako, parang doon kasi yung school ko eh. Medyo malawak yung kaibigan ko. So paano mo naman ma-describe yung pagkakaiba ng, paano mo ma-describe yung friendship sa mga foreigners? Kasi syempre, first time mo yan. Most of your friends is Filipinos. So, paano yan? Kasi, sabihin mo sa kanila kung ano yung anong mga nationality, ethnicity ng mga friends mo. Kasi guys, yung mga kaibigan ko, merong Dutch, Moroccan, Turkish, Arabic, Ukrainian, International siya. American, Canadian, marami, lahat talaga guys, kompleto. Greek, Filipino. Dalawa lang Filipino sa sa school ko Filipino tsaka half Greek siya. Shoutout pala sa'yo, Donis pre. Tapos meron ding hindi ko nakalimutan ko anong country to guys, pero sa taas ng Greece. Taas ng Greece mismo, malit lang siya. So sa buong school niyo, halo-halo talaga. Dalawa lang kayong Filipino. So pero half siya. Yung nakilala ko yung mother. Sino? Nung nagpakain yung school nyo. Iba yun, hindi yung Filipino. South African yun guys, si CJ. Hindi, iba yun. Meron, yung nagpakain sila sa school nyo, nagpakain sila ng meeting. Apat pala kami nun, pero yung na kasi yun guys, meron kaming 3 location ng school, tapos inilipat siya ng ibang location. Wala na siya doon. Wala siya doon sa labo. Ang alam ko guys, sa Destroyed siya guys. Yun yung isang location namin. Tapos kasi guys, yung pinagkaiba talaga, mas prefer ko pa rin talaga yung mga Pilipino, kaibigan guys. Iba kasi talaga yung Pilipinas na-miss ko na mga kaibigan ko na tulog pa ako ng sabihin natin 12 ng gabi. Plano kami ng mga kaibigan ko, basketball daw alas 6. Gising na ako ng alas 6 guys, wala pa kayo sa court. Para talagang Pilipino ba, nakakamiss lang na kapag di ka pinayagan, susunduin ka pa ng mga kaibigan mo para lang ipagpaalam ka sa parents, di ba? Dito kasi guys, talagang kailangan mo ng yung kasi nila tag dito, yung humor nila iba yun guys. Yung sa atin kasi na alam niyo yung mature tayo pero humor kanal ba? Yung humor kanal? Yung patawa, yung mga may joke time.
O bakit naman, kasi, honestly Hindi. naman, di Iba ba? naman kasi talaga dito Hindi, sa mga kasi foreigners. ganito yon. Iba kasi ang dating ng joke pag English, tas iba din yung dating ng joke pag Filipino. Parang mas nakakatawa yung Hindi joke rin. ng, Iba lang kasi talaga yung personalities nila. Meron sa yung bagay, mga foul na jokes sa kanila. Yung sa atin kasi talagang kahit anong sabihin mo, parang wala lang talaga sa kanila. Kasi yung parang tatawa pa sila. tatawa pa Oo. sila, tapos babawian ka pa nila. Mm-mm. Talagang Actually, meron silang ganito dito. mahirap talaga guys. Mm-mm. Parang mahirap mag-adjust kasi nakasanayan ko yung ganong friendship pa. Pero namimiss mo naman yung, Oo. yung mga friends mo. Oh, especially kay Vince guys, yung pinsan ko. Ito talaga yung pinaka-close ko. So, yun. Meron ako ulit question. What do you think about people here? Grabe guys, ang tatangkad guys. Mhm. Yung height kong ganito guys, matangkad daw sa Pinos, pero ngayon dito guys, bewang lang ako eh. Sensya na guys. Totoo yan. Pero guys sabi nila, bro, why you so small bro? Like, sabi ko na lang, malamang pa Pilipino ako, 5'5 lang yung standard height natin. Pero, napapaisip din naman ako kasi yung mga bata ngayon talagang ganti na eh. Meron talaga, Hindi yan, matatangkad na daw sila ngayon. ay, ganti nga eh. Merong 5'11, merong pang umabot 6'8 ba siya? Lebron James daw ng Pinas. Next KQ daw eh. Ang tatangkad na talaga ng mga bata ngayon sa Pilipinas. Actually, totoo yan guys. Pag naglalaro siya ng basketball, sobrang cute niya. Hoy, Siya na lang, siya yung naiiba na nga yung kulay niya. Pero cute din siya. So, mahanap mo rin siya. Pero- Pero siya ang pinakamagaling, tas mabilis. naiba rin kasi talaga yung gameplay, guys. Mm-mm. Dinadaan ko sa utak, hindi lang basta skills. Kasi meron yung, pang basketball guys, parang buhay lang din yan. You need to make plans na malaki yung risk. Kung i-risk nyo ba, halimbawa, i-risk nyo yung isang move na to, hindi naman natin alam na 100% effective yun, guys. So, kailangan talaga ng maraming way sa utak mo kapag gagawa ka ng play. Hindi lang basta-basta, pasa-pasa, shoot na yun. Iba rin. So, yun lang yung, yun lang yung pagka, think mo sa mga tao dito. Or meron ka pang ibang, Meron din kasi yung iba talagang, sabihin na natin, may na-encounter ka ba dito? na-encounter na akong racist, guys. Mga ganun ba? How did you handle that? Wala, naglakad na lang ako pabalik, guys. Tapos minura ko ng mga Tagalog. Kasi dito, guys, kasi ganito yan. Before sila dumating, sinabihan ko sila na, or, nung nandito na sila, sinabihan ko sila, kung kaya mong umiwas sa gulo, umiwas ka. Doon din ako Kasi- nag-mature, guys. Mm-mm. Yung, Kasi, totoo naman, di ba? Hindi porket, inaway ka, gaganti ka. Oo. Hindi. Sabi ko sa kanila, hindi masamang umiwas. Hindi rin nakakaurong ng pagkalalaki. pagkalalaki ang pag-iwas. Kasi, Guys, ang ano kasi explain mo. yan meron kasing, ito guys, di ba, matured na siya. Ang dami niyang chika. Sige, go! natutunan ko to guys sa school. Kasi guys, parang ano ba, hindi naman kasi nga meron dito yung mga foreigner talagang boost sa kanila. Especially yung mga sabi natin Moroccan, Turkish, ganun. Talagang kapag nakipagbanggaan kasi na kanila, talagang suntukan yun guys. Pero depende ha. Depende yan. Oo, depende sa tao. Parang tayo ding mga Pilipino, merong mabait, merong tarantado, pero ganun din sa kanila. Pero ngayon So- kasi guys, yung ano ko kasi guys, hanggat kayang umiwas, iwasan. Yan Kasi yung, hanggat walang physical na nangyayari sa'yo guys, keep na, ibabaan nyo na lang yung ego nyo guys. Kasi hanggat magbababa kayo dyan, tapos siya rin, mag-ano-ano, mas lalaki yung problema. Wala rin mangyayari guys. Parang ano rin ba? Wag natin paigarin yung pagkaano natin, yung ego-ness natin. Plus, wag natin lahat idaan sa baka mao. Di naman tayo si Pacquiao guys. Meron din kasing guys kasi hindi rin natin guys hindi na natin alam na kung sino may encounter natin na mas malakas ba siya sa atin. Hindi rin natin kasi sila kilala kung ano kaya nilang gawin sa atin. So, careful na lang. Yun talaga ang binilin ko sa kanila. Silang tatlo. Kung kayang umiwas. Tapos, pag nabully, huwag matakot magsabi sa amin. Kasi,
may iwasan yan. Ha? Pag nagsusumbong ka, may iwasan talaga yan. Ako, nabully ako guys dati. Nabully ka ba? Oo, Saan? di ba sinapak ko yung bata Saan ka nabully? sa high school? Oo, nabully Ilang ako guys. taon ka? Hindi, dito yun. Sa Netherlands yun. Binully ako dito. Tapos bigla akong sinapok yung lalaki. Sino yan? Ayan ba yung Oo, si Waldo. Walid. yung pumunta kami ni daddy mo? Oo, nabully. Hindi naman yun bully, anak. Parang dinoran kasi ako dito, guys. Hindi siya dura. Alam niyo yung, sa atin na laro yun eh. Iba yun, ni. Hindi. Iba kasi yung sa kanya. Talagang kinain niya yung papel sabay dura ng... May straw. Ay, Hindi, may straw. walang straw. Talagang dinura dito sa akin. Natawa pa. Tumayo agad ako, guys. Bigla akong sinapak dito. Tapos pinagsisipa ako lahat ng upuan. Actually, that day, Bad trip na talaga kasi ako, guys. Kasi hindi lang ako yung nabiktima ba. Parang tatlo na kaming magkakasing na ganun. Parang pinabayaan ko na lang sila. Walang ginawa. So, Alam ko namang may mali ako doon, pero kasi pag wala tayong ginawa, walang aabuso magbabago eh. sila. Aabuso sila eh. So, parang tumayo ka lang sa sarili mo. Syempre. Pa. Pinoy tayo Actually, ganito yan. Nangyari yan a few months ago. Nung that day, tumawag yung teacher niya kasi nag-walk out talaga siya. Ngayon, sinabi niya sa akin na kung ano yung nangyari sa school. Tinawagan ko ngayon daddy niya. Sabi ko, hindi pwede yung ganun. That day, siguro mga 10 minutes, 30 minutes, no? Umuwi agad yung asawa ko, si Colin. Sinundo niya kami sa bahay. Dumiretso kami sa school. As in, talagang may message ni Colin. Tinawagan niya yung teacher na gusto namin kayong makausap, gusto namin makausap yung bata. Pumunta talaga kami doon. That day na nangyari yon. Kasi hindi mo pwedeng palagpasin yon na ng ilang araw pa. Kasi gagawin ng bata yon ulit sa kanya. Hindi natin alam. Baka magsama pa ng kapatid ba? So, ang ginawa namin, sinettle namin. Pero, Diyos ko Lord. Pero guys, malabo rin kasi mabully ako. Doon yung mga bata lang. Pero Diyos ko Lord, kung makikita niyo kung paano namin tinignan ni Colin yung bata, as in literal. Syempre, aminin naman namin na hindi naman talaga namin to country. So, nag-a-adjust pa rin sila. Pero yung ibubuli ka, tapos tatapakan mo yung pagkatao ng tao dahil lang sa hindi niya ito sariling bansa, pinaka-foul yun. Lesson learned ko guys kasi napansin ko rin sa mga ibang Dutch sila, pero sila pa rin yung napupuli dahil one country. Yes, exactly. Pure kasi talaga ng bulliness dito sa Europe, America guys. Kasi hindi sila tumatayo sa sarili nilang pa. Especially yung mga teacher, parang sabi na lang nila, nakita ko ba? May ebidensya ka ba? Yes, that's their rules. Kasi sa Pilipinas talaga, yung teacher natin sa Pilipinas, pag talagang sinabi mo, pag-usapin kayo, tatayo talaga yung isa't isa. Talagang, grabe. That's actually their rules here. Kasi, pag nanghihingi kami ng talk sa teacher, kinakausap din kami kung paano yung, nila, kung paano yung school nila, performances nila. Pero sinabi nila yon na, as long as hindi nila nakita or nasaksihan yung pangyayari, they can't do anything about it. Ano guys, bakit ganun guys? Meron kasi silang tinatawag ditong file aside. Parang freedom. Yes. Parang believer sila na lahat ng tao is may freedom. Well, as totoo naman yun, pero meron kasi mga bagay na hindi dapat tinotolerate saka hindi dapat pinapalampas. Parang yung hindi depende na sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon na hindi na part ng freedom. Na hindi na ikaw yung kailangan mo na lumaban. Okay. So, next question. Parang umiinit yung usapan namin, di ba? Ito yung mga magandang, podcast. Another question. Did you adjust to the food, weather, and the culture? Oh, guys. Mata ako kasi What do you think about it? Mata ako kasi ako, guys. Kinakain ko lahat. Pero nasasarapan talaga ako sa pagkain. Especially yung pinaka-favorite ko, guys, yung earthing soup. Soup talaga yun, guys. Netherlands food, tas yung doner, guys. So, yun nga yung kakainin namin ngayon. May nakalimutan ka pa. Palo talaga yun, guys. Tapos, yung weather, guys. Hindi, may nakalimutan ka sa pagkain. Ano? Chips salon, guys. Yung croquette mo. Pizza, tsaka croquette ko. Medyo masarap talaga yun, guys. Yung kibiling mo pa. Paldo yun, guys. Paldo. Hindi kasi siya mahirap pakainin. So, kinakain niya lahat. Yung weather, guys. Bahay pa lang talaga namin, malamig na eh.
Hindi ko alam dito sa nanay ko, guys, nung umuwi siya, galing Netherlands, guys. Talagang, yung weather kasi ng pinagkaiba dito, guys, dito degree. Sa atin, Celsius. Talagang sobrang init pa. Alam naman natin na yung Celsius is, medyo mas, di ba? Sabi na natin mas mainit. Yung Celsius natin sa Pilipinas, umabot tayo ng 30, 38 sa gabi. Sa tanghali, nagpo-40 plus tayo. 38? Grabe naman yung 38. 36 tayo sa gabi. Meron pa ba? Alam ko mga 20 Wala plus na, hindi na tayo bumababa ng 20, ang alam ko. Sinecheck ko palagi weather doon. Medyo mainit. Accurate ba I yun? think last last month ata yun, guys, pumatok ulit tayo ng 50 plus, no? 50 plus pumatok ulit tayo, nakita ko yun. So, parang ang laki ng adjustment ng weather. Kasi dito, guys, talagang nag-negative 0 kami. Negative 1. Ano, malamig talaga. Ang pinakamalamig ko, guys, nagbabike ako. Negative, ano yun natin, negative 1 yun. Negative 2 pala. Yung tenga ko, guys, nilalamig na talaga. Mainit pa nga yung negative 2 eh. Minsan pumapalo tayo ng mga negative 10, mga ganun. Pag yung peak ng season ng winter namin, pumapalo kami dyan, 10, 11, 15, mga ganun. Nag-negative kami. Pero ngayon, guys, kahit winter, nakapilit lang ako sa loob. Nasanay na sila. Ang bilis mag-adjust ng katawan nila sa lamig. Ngayon, ang malaki kong tanong is, paano kayo makaka-adjust sa Pilipinas pag nagbakasyon tayo kasi sa init? Basic lang naman yun, guys. Hindi pa ako tapos sa culture ka pa eh. Oh, 'di ba, food, weather and culture. Culture ano nila dito sa culture. Sa culture nila dito, guys, parang kapag makikipag-usap ka sa mas nakakatanda sa inyo, guys, walang ate, kuya, brother, sister. Hindi sila, auntie, grandma, kahit 'di ba sa atin, guys, kahit di natin kakilala. Nay, dito na po kayo bumili, nay. Dito na po kayo mo po. Ate, dito na po kayo, kuya, ganun ba? Tay, ganun, di ba? Dito kasi, guys, wala eh. Hindi sila ganun. Parang, hindi sila ganun ka-culture na need ng respect pa. Parang kasi sa atin, they can also call their mom and their dad with their names. Name lang talaga. Talagang pangalan talaga nila. Parang, example, mami ko, guys. Ako, tatawag ko talaga me. Yung mga ibang bata dito. Eliza, ganun lang, guys. Yes, oo. Walang Eliza. Auntie yun, guys. Walang auntie, walang Uncle Colin. Walang ganun, guys. First name talaga. First name talaga yun, guys. Tsaka yung sa atin kasi, guys, pagmamano ba? Dito, guys, hindi sila nagmamano parang beso-beso, kamayan. Yun lang yung showing respect nila. Pero dito naman kasi, every time you need to ask something, you need to say, please. Yes. Sa atin naman ganun din Hindi eh. Oo. Hindi siya yung please, guys. Sa atin. Hindi ko alam sa atin siguro na yung sa whole family, ganun tayo. Pero hindi siya as in literal na same dito na very as in even lahat ng family dito kailangan mong sabihin ng please. Kunyari sabihin ko kay Kiban, pakikuha mo naman ng baso, please, ganon. May Alshab leaf, tapos pag binigay na sa'yo, Dankerel, thank you, ganon. Hindi yun talaga mawawala. Ganun. Nakasanayan kasi na talaga yun, guys. Taka dito, guys, kasi sa atin, di ba, pag tayo yung mga, culture kasi dito, guys, parang normal lang makipag-usap sa mga bagong tao ba? Kasi sa atin, guys, di ba, tayo, parang, pag makikipag-usap tayo, guys, parang ang hirap natin magtiwala sa isang tao. Yung parang parang nag-base kasi sa akin, guys. Meron kasi yung mga nakasalimuha akong Pilipinong iba sa Pilipinas na hindi pa nila nakikilala yung isang tao. Ginajudge na nila? Sila. Parang nagbe-base sa kwento. Nagbe-base sa kwento, itsura, pananamit, tato, ganun, guys. Parang, meron kasi, hindi ko nasasabihin kung sino to. Pero kasi, guys, yung chismis pa. Podcast to, ginawa yung chismis. Lalaki to, guys. Tapos may tattoo siya. Yung pamilya Tito ayaw Aga siya. ba yan? Mami, tropa ko, Tito Aga. Kasi love you, Miss Nata. Kasi lalaki, may tattoo. May tattoo siya dito sa leg, guys. Dito sa leg. Tattoo na may leg. Tattoo sa leg. Yung babae, nagmamahal naman sila, pero yung pamilya talaga, ayaw talaga sa kanya kasi matatu daw siya. Si Tito Aga siguro yan. Tropa ko taga Cavite. Tropa Cavite. Okay, sige. Guys, mga LDR friends ko yung mga yun. LDR friends. Okay. Malawak kasi, guys, nagsimula ako magka-LDR friends since
nag-pandemic, talagang malawak guys, hanggang dito guys. Mga kaibigan ko, taga Greece. Online lang guys sa Italy, Spain, More on, Norway. siya, very, siya, very friendly person. Tapos, a good leader. Yun ang describe ng, ng mga tao sa akin. lalo na yung teacher niya. So, Ayun talaga guys. sa buong, parang, sa buong, good example daw ako sa yes, generation. sa buong classroom, actually, siya yung humahandle. Yun ang explanation ng teacher guys. niya. Hindi na ako yung makulit na sa Super St. Vincent guys. Super nag-mature talaga siya dito, Ay, as guys, in sa St. literal. Vincent guys, ako kasi yung gumagawa ng gulo dun eh. Tapos trip. So, next question. Next question. Ilan na lang natira? 1, 2, 3. Hindi ko na mabilang. How can you describe your relationship to your dad? To your pop? So, yun nga guys. Napakaswerte ko sa tatay ko. Kasi nga guys, lumaki ako nang wala yung tatay ko. Like, broken family nga kami. Wala yung tatay ko, same sa kapatid ko. So, like, yung love na gusto kong madama. Siyempre, sabihin natin na-receive ko yung kay tito ko, kay tito Aga, kay mami ko. Pero iba pa rin talaga kapag yung talagang tunay ng tatay ko. Yun guys, yung parang talagang kablad mo. Pero dito kasi sa pop ko, kay tatay ko guys, kay Pop Colin, iba kasi talaga yung, iba kasi talaga yung pagkadama ba. Parang, Kumiyak. iba kasi talaga guys eh. Alam niyo yung feeling na magkadugo talaga yung pagmamahalan. Parang, lahat ng bagay nabibigay sa akin. Lahat talaga guys, talagang spoil kami guys. Baka naman nakikita mo yan kasi nabibigay nga niya lahat ng Hindi iba kasi yung Hindi naman ganun hindi naman ganun yun. Syempre, parang nabibigay. Parang kasi attention, pagmamahal, mga pagmamahal ni Pop iba eh. Iba si Pop sa'yo nun. Iba talaga si Laro Pop. ko to. As in, si Pop eh. Talagang, Sundukin ko to. pag may problema ako guys, si Pop, kausap ko siya. Talagang kalmado kami. Turuan niya pa ako meron guys, nung heartbroken ako dati. Nilabas ako ni Pop, nag-drive lang kami ng sasakyan kahit First bawal. girlfriend niya. Kahit bawal yun guys. Kahit, hindi naman first girl, pero parang first true love ba? Ganun. So, hindi mo first girlfriend pala yun. Oh, you lied to us. Siyempre guys, 12 ako nung nagka-girlfriend. So, ganun mo lang siya Hindi, iba si Pop eh. Iba yung pagmamahal na binibigay niya sa amin. Yung marami rin ako natutunan na iba't ibang stuff sa kanya. Especially like, if nasa labas kami, like, not gonna lie, mas gusto kong katabi ko si Pop. Seryoso yun guys. Talaga to. Hindi, mahal ko naman kayong parehas ni Pop, pero iba kasi yung feeling kapag may kasama kang tatay, kahit hindi mo siya katubo. Iba yung pagmamahal ni Pop. Na yung pagmamahal na binigay niya na hindi ko na-receive sa totoong tatay guys. So parang, pero syempre, mahal mo din yung yung daddy mo talaga. oo naman, onte. Hindi pwedeng onte. Daddy mo yun eh. Oo, pero kahit anong gawin mo, daddy mo yun. Pero guys, honest kasi ako eh. So, kahit anong gawin ko, daddy ko pa rin yun. Pero, hindi pa rin nawawala yung pagmamahal. Pero, nasanay na ako guys. Nasanay ka na si daddy ko. Oo, nasanay na ako si daddy ko. Kasi mula nung, I think, ilang taon ba ako? Nung naghiwalay kami ng daddy mo? Hindi ko alam. 7 years old ata. Hindi ko alam. 7 years old. Mas bata pa ako, doon ang alam ko. 5 years old. Oo, ganun. Nasanay na ako. 5 years old siya nung naghiwalay. Si tito ko na yung nagpalaki sa akin. Kaya, parang feel ko nga, sometimes, mas kilala ako ni tito ko. Mahal na mahal ko yung tito ko guys. Okay. Parang, siya. Ayaw niya ako. So, do you think we have a good relationship as a mother and son? Of course guys, yung parents ko kasi guys parang Gen Z. Gen Z? Totoo guys. So we have a good relationship as mother and son. Surely guys. Kanina kasi sabi mo lang, mas bet mo yung daddy mo, tapos may bumaliktad ka. Kasi ako rin nag-uusap. Iba kasi yun, Mi. Kasi si Pop, sabi natin, pag sa public, talagang prefer ko kayong dalawa. Parang prefer ko yung kasamang dalawa. Pero iba kasi si Pop kapag usapang problema ba? Pilipina kasi nanay ko guys eh. We all know. Hindi, joke lang. Kasi, pero iba kasi si Pop guys. Kalmado si Pop. Ganun din naman si Mami. Pero mas nafe-feel ko kasi yung hindi, baka siguro kasi lalaki siya. Oo, kaya mas na-understand niya ako guys. Ganun, mas naintindihan ako. Pero si Mami ko kasi guys, tas yung Pop ko, parang silang Gen Z.
Alam nyo guys, yung meron kasi yung ibang parents na hindi mo sila madadaan sa joke. Mm. Ay mga ganun yung talagang stricto sila, yung grandma style, mga ganon, yung laking lola ba, na talagang sobrang strict. Yung mga parents ko kasi guys, parang nadadaan mo pa sila sa joke. Oo, Talagang kasi Gen Z sila. Si Papo nga guys, laro lang kami ng laro nun ng PS5. ayoko din kasing maging mahigpit sa kanila kasi once na hinigpitan ko sila, baka mag-keep kasi sila ng secret. So gusto ko lahat ng mga anak ko is very vocal sa amin. So I have a good relationship with my parents, especially with my mom and my dad guys and my uncle. So, ah anong naramdaman mo nung umalis ako ng ibang bansa? Na yung kayo-kayo lang magkakapatid. Naiwan kayo kay Tito Aga. Hindi ko alam. Bata pa ako Hindi, ngayon guys. lumalaki ka na. Nung namala ako guys, Siyempre nagkakaisip ka na. medyo lonely guys. May problema na ba? Social anxiety ang alam ko eh. Anxiety ang alam ko na talagang dahil sa pandemic guys. Nalalabas ko lang yung problema ko sa mga kaibigan ko guys. Yung mga dear friends ko. Nung ganun ka-importante sa akin yung cellphone ko dati guys. Parang talagang buong ano yun guys, sa 24 hours naka-cellphone ako sa loob ng kwarto. O kasi pandemic yun eh. Alam ko Yun mali yung naman yun guys, pero iba kasi talaga yung kapag may friends kang, kahit di mo sila na-meet sa personal, pero ma-feel mo, napapakalma kanila ng words napapakalma nila. nila, may care sila sa'yo, iniisip nila yung kapangalan mo, parang ganun ba, iba kasi sila eh. Hindi ka ba nagalit sa akin, no? Kasi iniwan ko kayo. Hindi. Hindi. Alam ko naman yung reason kung bakit kayo umalis ni Mama, tsaka kayo. Ba't kami naiwan kayo pa? Ay, kila Tito Aga. So, medyo nag-grow na, medyo may pagka-matured naman na talaga ako simula sa Philippines pa ako. Dahil kay Tito Aga. So, parang natutunan ko lang. Marami akong natutunan talaga. Natutunan kong magluto. 10 years old ata ako or 9. Nagluluto na ako. May mga natutunan din ako sa mga sasakyan, yung mga shift, ganon. Mga iba't ibang sasakyan, iba't ibang klaseng bagay, respeto, mga ganon, aral sa buhay, ano ba talaga ang reality ng mundong ito, realidad ba, ganon. Medyo may mga topic din kami ng tito ko na about totoo talaga. Hindi lang basketball. So, hindi dumating sa point na nainggit ka sa mga kaklase mo or sa kaibigan mo kasi sila may magulang. Hindi. Never ko na feel ng about sa parents. Kasi, Bakit? kahit, ito lang guys, kasi, may LDR girlfriend niya ako guys, diba? So, parang ano sa isip ko guys, hindi hadlang ang layo pagmamahal. Kung talagang mahal mo yung nanay mo, iintindihin mo kung bakit siya umalis. Wala kang pagsisisihin kasi hanggang I mean like para sa inyo rin kasi yun eh kung bakit umalis. Kayo yung rason kung bakit umalis yung parents niyo. Like So, ganyan nakalawak yung gusto ng parents niyo na magkaroon ng better future like that na talagang maplansya yung buhay niyo ba. Mabigyan kayo ng tamang kinabukasan. Magandang kinabukasan. Yun lang. Okay. Parang ang ganda ng mga sagot mo ngayon. Eto. How is your heart? How is your heart? Is your heart is happy? Did somebody make your heart happy? Yeah. My first God, guys, unang-una palagi, nakasentro na kasi yung buhay ko sa Panginoon. Parang pag time na mahirap na talaga yung mga bigat na talaga sa damdamin ko guys. Nagdadasal talaga ako guys. Hindi lang dapat pag mabigat. Dapat every day talaga nagdadasal ako guys. Yes. Kada umaga, dasal ako guys. You need to say thank you all the time. Ako sa lahat. Talagang sa buhay ko guys, sinento ko na yung Panginoon. Na, kasi guys, 10 years old pa lang ako guys. Parang nagugulan pa ako. Medyo doon. Sa ganun. Pero nung medyo lumawak naman na yung utak ko ngayon, parang lahat nakasentro na sa akin yung Panginoon. Nakasentro na yung Panginoon sa buhay ko. Basketball, God first, pamilya, God first, then parang marami din ako na-learn na about sa Bible. Like, doon din ako kumukuha ng motivation ko guys sa Bibles. And like, second, my family. And third, my girlfriend guys. And fourth, basketball. For sure, always guys. In gaming. So, may girlfriend ka?
Oh, Austria. Mm. Surely. Anong nationality ng girlfriend mo? Taga-Lithuania siya, guys. And in June 23, 1 year na kami, guys. Shout out mo naman si Austria. Shout out. Love you, bro. I love you, baby. So, any advice to other kids that came to a different country, like the same situation to you? Ang mga advice ko lang, guys, alam kong mahirap, pero don't give up, guys. Yan, lumaban lang kayo at matuto rin kayong tumayo sa sarili niyo pa. Kasi hindi palaging, hindi sa lahat ng oras nandiyan yung parents natin, may tutulong sa atin. Kasi sa umpisa, guys, talagang nandiyan yung mama, yung tatay natin, nanay, guide tayo. Nandiyan yung uncle natin, sino-sino, kaibigan, nag-guide tayo sa tamang way, God. Pero guys, kailangan pa rin nating matuto tumayo sa sarili natin pa. Kasi hanggat sa dulo ng buhay natin, tayo lang din kasi ang tutulong sa sarili natin. Kumbaga, generation na to, guys, it's you versus you na lang talaga eh. Yung utak mo talaga yung kalaban mo eh. Wala kang kalaban, utak mo. Parang sarili mo. Sarili mo talaga yung kalaban mo, guys. Kasi meron yung mga gantong senaryo na yung sarili mo mismo yung magda-down sa'yo. So, kailangan mong Labanan yung sarili labanan mo. yung sarili mo, tapos change your mindset pa. Learn to stand by yourself. Like, yeah, ganun nga. Talagang, aral lang, focus sa goal, Focus sa future. think about your future, guys, and about like what gonna happen. Make the right decision, guys. Like, every making decision, there's always a consequence, guys. So, make sure to choose the right way and choose those people that makakapagpaganda sa isipan nyo. Like, not bad influence pa. Like, good influence. Of course, di natin maiwasan yung ganun. Kaya, mas piliin natin yung mas makakabuti talaga. So, yun lang yung advice ko. Tsaka, ano lang din ba? Stay safe tayo, guys. Yun lang. Okay. Ito, bonus question. Nahihirapan ka ba? Or, nahirapan ka ba? Kasi syempre, ikaw yung panganay. Tapos, hindi ka naman nasanay na wala tayong kasama sa bahay. Tapos, paano ka nakaka-adjust sa lahat? Wala, guys. Basta, ako lang kasi, guys, I'm just being myself lang ba? Handling stuff like by myself. Like, sometimes nag-help na lang ako sa nanay ko. Ano ba kasing tanong? Kung nahihirapan ka, Hindi naman ako nahirapan, guys. Kasi yung mga kapatid ko, may respeto naman sila. Talagang makikinig sila sa'yo. So, like, tas na well-trained din ako sa Pilipinas ng tito ko at saka tita ko. Talagang natuto na ako magluto, maghugas ng pinggan. Lumaki ako ng mayaya, guys, pero hindi kami spoiled na walang ginagawa, nakahiga lang. Talagang may lesson din talaga. meron kayong kanya-kanyang gawain. May kanya-kanyang gawain, guys. Oo. So, yun, ina-apply ko lang yun dito sa bahay Pero namin. mahirap dito kasi wala tayong kasama. Hindi naman, guys, kasi meron kaming dishwasher. Walang hugas-hugas yun, guys. Oh. Nag-salpak mo lang, guys, tapos na. Pero, Tapos, merong time kasi, guys, na nakakatamad. Yun. So, paano nakakatamad on parang, which alam nyo, way? guys, gusto nyo pa matulog. O baka din sa weather. Weather din ka lang, guys. Parang, ang lamig. Bonus question. Message mo sa mga kaibigan mo na naiwan mo sa Pilipinas. Alam ko, guys, kinukulit nyo na ako sa messenger kung kailan ako uwi. So, surprise yun, guys. So, hindi mo sasabihin. Hindi ko sabihin kung kailan ako uwi. Miss ko na kayo, guys. So, miss ko na yung pahabol natin sa aso. Tsaka yung... Ang dami mong namimiss yung mga pahabol mo sa aso. Siyempre, shoutout kay Vince, guys. Sabi niya, jogging, pinunta ako doon sa maraming aso, takbuhan tuloy kami. Ang dami na. Miss ko rin yung pasikret kong pagmumotor. Kahit bawal. Hindi alam ng tito ko yun, guys. Kasi Oo, ngayon alam mo na. baka patay na. Alam mo na yun, bro. Bawal yun, guys. Parang baka, alam niyo na. So, kay Tita Joyce din, shoutout kay Tita Joyce kasi pinayagan ako magmotor. Nag-drive ako. O, di ba? Kasambot niya pa si Joyce. Kasi yung mga tropa ko na kain sa labas, mga kaibigan kong taga-kopya, ako pala yung kumakopya. Pero ngayon ako yung nagpapakopya. Tumali na naman. Tapos namiss ko rin yung mga bonding namin na kulitan. Meron pa yung time na
So guys, Call of Duty player ako sa dati. So batak talaga ako. Doon lumawak yung kaibigan ko sa Bembang guys. Dahil kay Jefferson, sino pa ba? Sila Gustav, sila Beans, sila, ano pa ba? Gustav, Jefferson, sila Lawrence, si James, James Lawrence, Sabado. Shoutout sa'yo pre. Maxil Kala George. Tsaka si ano pala, si Jairus, mga tropa ko, sila Nesha, sino pa ba? Andre, Yuan, marami guys, si Matt Johan, sino pa ba? Marami guys eh. Basta kilala nyo na yun guys, yung mga di ko nabanggit, huwag kayo magtampo. So, tsaka sa pamilya ko guys, na-homesick na ako, nakakamiss yung mga banding natin. Ano message mo kina Tita Alpa, Tita, Ako sila Tita Tita Alpha, Felds, tamis ko na yung kain natin ng kay Ate Lugaw. Chag, kina Mami. lahat. Sige, Sina sabihin Tita na, unahin ko Shannon. muna yung pamilya ko guys, sila Hindi, para shortcut. Unahin mo yung, yung Ma- hanggang close sa puso ko. hindi, walang close. Close talaga naman sila Close lahat naman talaga sa sila, puso pero, mo. oo nga, sino ba unahin natin? Unahin ko muna, Tito Aga, Tito Vanessa, tsaka si Fort. Mahal na mahal ko kayo. Miss ko na si Fort guys, tsaka si Tito Aga. Miss ko na. To, pag uwi ko, handa mo na to. Pababawi ko na yung 10 piso. Malakas na ako mag-basketball ngayon. Tsaka miss ko na si Tita Vanessa na lagi akong pinagtatanggol kay Tito Aga. Yun lang? Namiss ko rin yung mga banding natin. Miss na miss ko na kayo. Palagi kayo mag-iingat. Tsaka miss ko na yung kapatid ko guys, si Fort. I love you, Fort. Ba't ko umiiyak? Tapos naiyak ko guys, ano pa? Last year. Bakit last year? Kasi na-miss ko si Fort. Oh. Dati yung bago ako umalis guys, grabe talaga yung yakap ko sa kanya. Pero may time din na dumarating na sobrang namimiss mo sila na homesick. Umiiyak ka. Oo, naiyak nga ako sa school guys, na-miss ko si Tito Aga. Umiiyak ka sa school? Year. Nung naiyak ako guys, one time. Tinawagan mo tito mo? Oo, tinawagan ko si Tito. Ano sabi ng tito mo? Usap kami, na-miss ko si Tito. Oo. Saka sila Ate Bridget nga pala. The Feds, Kuya Sed. Na-miss ko na yung sa Ate Mage, Ninang. Tapos si Tito Edgar, champion! Tsaka si Tita Fels, na-miss ko na kayo. Kuya Sed, miss ko na yung basketball natin palagi sa Manila. Tapos ang katas ng basketball kahit sa McDonald's. Ate Bridget naman, miss ko na kasi palagi ka namin kabanding. TikTok. Nalala ko pa nga dati. Stupid lang. Christmas. Hinahanap ko yung pera ko. Kinuha pa na ni Ate Bridget. Tapos sabi niya, hanapin mo lang dyan sa buong kanong kwarto, ayusin nyo para makita nyo. Naayusin namin yung kwarto, gusto niya lang pala kaming mag-ayos ng kwarto, guys. Oh, shoutout sa ate. Miss na kita, sobra. Shoutout kay Gab tsaka kay Kuya Zap. Ate Mage, miss you, te. Salamat sa lahat. Palagi mo ako nililibre sa Jollibee tsaka sa McDonald's. Kay Tita Fels na nagbibigay din sa akin ng lesson, parang kita ko na second parang taga-guide ko rin. Saka same kay Tito Edgar na nagbibigay sa amin ng lesson or like anything na lesson ba sa buhay. Kung ano yung tama at mali nung simula bata pa ako guys. Marami ako natutunan sa kanila. At especially especially sa inyong lahat. Tsaka mga pala Tita Alpha, Ate Chaga, Ate Lian, Lance, tsaka si Yok. Miss ko na kayo, tsaka si Tito Jojo. Miss ko na kayo Miss ko na yung banding natin na wala tayo Tagaytay. Lang tulog, alas 12, nakain tayo ng lugaw sa labas. At pares, miss ko na yung yung kumbaga lakad nating walang plano. Yung biglaan lang ba, miss ko na yung mga banding natin. Miss ko na kayo Ate Chag, pag-swimming natin, tsaka pagkain ng pancit canton kada madaling araw. At pagpunta sa 7-Eleven, kulitan. Miss ko na rin yung concert natin sa Bulacan. May video pa kami yata nun yung kumakanta kami sa Bulacan. Malit pa kami. Yung kanta pa namin guys, si BTS, tsaka si Ed Sheeran. Tsaka yung Perfect? Meron pa yung isa guys yung puso ko ay titibok. Favorite natin Chag yun guys, ang alam ko. Dati. Maiyakin mo si Ate Jag mo. Tapos miss ko na rin sa Ate Lian na taga-paint namin guys. Sa Ate Lian yung guys yung kumbagang professional painter sa pamilya. Talagang batak siya guys, mabait sa Ate Lian. May mga natutunan din ako sa kanya, especially din pala kay Tito Alpha. Yun nga, Tito Alpha may natutunan din ako sa kanya, sobrang dami. Nag-guide,
yun nga rin, kung ano ba yung tama at mali. Same kay Tita Pel sa Tita Edgar. Pero din kay Tita Jojo, yung parang sa kanila ako, dun na ako sa feeling nila namulat ko yung utak at isipan ko guys, kung ano ba yung realidad ng mundo. Kasama sila dito agad. Like, sa buong pamilya ko guys, dun ko talaga nahakot lahat ng lesson. Dun nagsimula yung pagka-matured ko kasi marami ako natutunan sa kanila. Tapos kay lola ko, kay nanay Chit, sila tita Chona, tita Gina, mama, I love you ma. Thank you palagi. Best grandma. Scam mo na naman siguro si mama. Best grandma yan, si mama. We love you ma. Kaya sa tita Chona, nay, miss na kita nay. Akila ay blood ha. 5 kilo ba't adabong? Chillen. Yan lang guys. Mahal na mahal ko kayo nay. Hindayin nyo pa ako nay. Uwi ako Pilipinas. Kakain tayo sa sa labas. At Kuya Sed at Ate Pat. Miss na miss ko kayo Ate Pat. Si Ate Pat ang best moment ko kay Ate Pat eh. Yung ako yung pinakaunang nag-greet sa kanya ng Happy Mother's Day. Kaya nilibre niya ako milk tea. Grabe guys, nilibre talaga natin Pat. Sobrang bait ni Ate Pat. Sobrang bait ni Ate Pat. Tsaka si Kuya Sed guys. Bait, maganda pa no? Tsaka si rin. Hi si Ninong. Bigyan ka ng banana. Susunod na lang yun guys. Susunod na lang yung siya. And kay Tita Vanessa pala. Miss ko na kahit tsaka Tita Aga. Sino pa ba mi? Oy, sila Tito Shanong. Kailangan natin mag-training to. Miss na miss ko na kayo. Sila Ching Cheng, Kuya Choy Choy. Miss ko na kayo guys. Mami Beth, Daddy Joseph, Tita Joyce, Mami Potts, Tito Jasper, Tito GR. Marami ako natutunan sa inyo. Especially sports. Si Mama Lu. Mama Louie. Tita Ruth. Si Sijong. CJ. Si Tito Jasper, kalagi natin kasama lumalabas yun eh. Miss na kita Tito Jasper. Kailan tayo manonood ng sine ulit? Horror. Danan. Nalala ko na patalon ka pa to. Ikaw ba yun to? Ay ako pala. Tapos, kay Mami Beth, miss ko na kayo magkila papawid abong. Bakit? Kasi mainit. Malamig naman sa opisina niya. Kahit na, dapat di kayo nai-stress ni Daddy Joseph. Kahit si Daddy Joseph, huwag nyo nang pinapasada. Doon na lang sa bahay. Okay. Mag-iingat kayo palagi, miss na miss ko na kayo. Pag umuwi kami, mag-outing ulit tayo. So, ano pa pang question mo, Wala. Yun, yung kay Tito Aga na. Yung pinaka-serious na question mo kay Tito mo Aga. Kasi si Tito Aga yung nag-alaga sa inyo simula nung lumaki kayo kasi syempre hindi nyo naman ako nakasama. Kasi ang natutunan ko dito guys, basketball. Hindi ko tinatanong ko rin natutunan mo. Ano ba? Yung message mo kay Tito mo. Miss na kita to. Salamat sa lahat to sa pagiging tatay sa akin. Especially apat kami dun sa buntis si Tita Vanessa noon tapos maingay kami. Thank you to kasi na-handle mo yun kahit alam kong may sarili kayong problema noon kasi pandemic nga. Tsaka may sarili na din kasi may siyang sarili kang pamilya to, pero hindi ka nagkulang sa amin yung pagmamahal na deserve namin yung nabigay mo habang si Mami nga nasa ibang bansa, si Pop nandito sa ibang bansa. Kaya miss na kita to. Ikaw umiiyak. Papayak ako kaya miss na kita to kaya salamat sa lahat to. I'm proud of you. So, dapat si Tito Aga magsasabi na I'm proud of you. Umiiyak na si Kivan. Hindi ka umiiyak. Hindi mo sila namimiss. Miss na miss ko na sila syempre. Yung podcast natin naging iyakan. So, yun guys. The weakness din kasi talaga namin ng family. Saka meron, pinaka-favorite kong lesson na natutunan ko is, ang buhay parang ball lang guys. Make sure na yung right decision natin is palaging sure ball. Bola is sabi natin yung mundo parang bola ba? Umiikot din yan. Hindi tayo palaging magsasucess. Like, matututo tayo sa pagkakamali guys. So, ang masabi ko lang sa mga batang katulad ko na nahihirapan mag-adjust, like, huwag kayong matakot magkamali.
Kasi we learn from our mistake, guys. Mm-mm. So just be yourself, you know, and just keep grinding, guys. Weakness talaga namin ang family. Yun. Yun ang pinaka-weakness namin. Yun lang. Yung both parties ng family namin is yun ang weakness namin. Yun, So, guys. pag napagkikwentuhan, mababaw talaga yung luha. So, yung podcast namin, napaiyak pa. So, yun lang guys. Ito yung unang podcast namin mag-nanay, mag-mother and son. Baka So, sa susunod, guys, sama namin yung si Ibo. Ibo. Guys, Pwede sama naman. namin siya. Sama namin si Ibo para tatlo kami. So, Kaya si Pop din. pwede rin si Colin. So, ayun guys. So, weekly kami mag-upload ng podcast namin. Pag sinipag-sipag, siguro baka 2 beses yung podcast namin. So, ayun guys. Please share and subscribe Sa sa YouTube channel, yeah, guys. sa YouTube Especially channel to namin. the page ng nanay ko. So, salamat sa panonood, guys, at pag-spend ng oras with Mm-mm. us. Thank you so much guys sa panonood nyo. At saka follow our page on Facebook. It's Ali's Family Adventure. So makikita nyo yan sa Facebook. Tapos sa naman namin sa YouTube. Actually i-share ko sa Facebook page ko and then lalabas. So huwag nyo siyang kalimutan i-like and subscribe. And thank you for watching guys and have a nice day and God Paano ba bless. yun, guys? Keep grinding and pushing. Yes. Bye. Bye. Thank you.